Jaran! Ayan, nagluto si Tita Wena ng napakasarap na merienda. Ayan, ang ating kamuting kahoy na napakasarap. Dahil nga, tagulan ay lagi nagugutom si Tita Wena. Kaya naman, nagluto si Tita Wena ng napakasarap na yan. At kung paano nga balutuin yan, halika na at gawin na natin yan. Delicious. Wow! Sarap! Let's cook! Hello everyone! Welcome to my channel, Wena TV, and this is Tita Wena, yes. At dahil nga hindi na tumitigil ang ulan, ayoko malungkot at lagi ako nagugutom, yes. Kayo ba ay katulad ko rin? Pag maulan ay lagi na lang gutom, yes. Kaya ako ay nanguha ng kamuting kahoy. Yan, familiar ba kayo? Freshly harvest. Look at that. Basa pa. Dahil nga maulan. Ayan. So, halika, lutuin natin yan. Ang ating kamuting kahoy. Ayan, ang haba naman ng kamuting kahoy mo. Ayan, ganyan ba ang kahaba ang kamuting kahoy mo? Ganyan pa kahaba ang iyong kamuting kahoy. Halika, lutuin na natin yan. Huwag tayo masyadong seryoso sa buhay. Yung pagkakaseryoso natin. Just, depende. 'Di ba? Pero haluan natin yan ng medyo may pagka-comedy para masaya ang buhay. No? Ayan. Let's cook! Ayan mga best. Nilagay ko lang dito sa lababo yung ating kamuting kahoy kasi maputik. Ayan. First, balta natin. Putol-putulin na natin para hindi na struggle yung pagbabalat. Nakakagutom talaga pag maulan, di ba? Ayan. So, ang ating kamuting kahoy, wag lang nating basta ilaga, no? Dapat lagyan natin ng buhay. Masarap na kakanin sa tag-ulan. Ayan. Alam nyo guys, sinorts ko sa Google, ito, pagkatapos i-peel off ito, no? Ito guys, marami siyang benefit sa ating body circulation. Ayan, so ito yung nakakapit diyan. At pag tinanggal mo yan, ganyan, di ba? So ito guys, ang dami siyang benefit sa ating body circulations. Tinatanggal din niya yung mga unnecessarily blockages sa ating blood vessels at sa ating mga spider veins. Spider veins is yung maliliit na veins natin, no? Na mga nakakapit sa nerves. Ayan, at nagpo-provide ng oxygen sa ating muscles and flesh. Ayan, guys. Ayan, mga best. At marami na nga tayong nabaltan. We are almost done. Ayan. Continuous, balat-balat Tita Wena at na makatikim ng masarap na merienda sa panahon ng tag-ulan. Rain, rain, go away. Come again another day. O, diba? Pasayahin natin ang tag-ulan. Guys, almost finished. Magbalat tayo ng kamuting kahoy. Ay, ang liit naman ito. Huh? Ganito? Kaliit ang or ganito. Ganito ba? Okay, joke. Okay na nga. Tapusin ko na nga to para makakain na ako ng masarap na merienda na kamuting kahoy. Alam nyo guys, pinasasaya ko lang talaga ang tag-ulan. Kasi marami ako sampaying mga nilabahan, hindi natutuyo kasi nga gawa ng ulan. Yes.
Last na to guys. Malapit na tayo mag-start ng cooking. Bilis, 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 Tita Wena. Bilis, bilis, bilis. Uy, meron pa pala oh. Little balls. Sayang din to guys. 10 cents pa to. Ay, ang tagas yung baltan ha. Bakit ganun? Ayan guys. Ang hirap naman itong baltan ni Little Ball Lilit Balls. Ayan. Ayan. Finish na tayo. Huhugasan na natin. Yaran! So, ayan mga best. Tapos na ng balta ng ating mga kamuting kahoy or balinghoy. Dito ay, ayan, biyakin lang natin sa gitna. Ayan. Guys, kung kayo ay hindi sanay gumamit ng ganito, I mean, maghiwa sa inyong kamay, don't do it ha. Kasi baka madiretso sa inyong kamay. So, masugatan kayo. But I really used to it. Para sa akin, ito ay mas mabilis na pamamaraan. Ayan. So, just do it all the same thing sa lahat ng mga inyong kamuting kahoy. At dire-diretso na nga natin na ilagay yan dito sa ating pressure cooker. Ayan. So, may sinama nga pala ako na isang balat. Ayan. So, itong iba, dahil maliliit ay hindi na natin bibiakin. Ayan. So, ilagay na lang natin lahat dyan. So, ayan, nailagay na natin lahat. And now, ay lalagyan natin yan ng gata. Kuko Mama. Yan. Alam nyo guys, masarap itong gamitin, itong gata na to. Kuko Mama. Beke ni men. Ayan. And then, ang gagamitin natin na pang asukal or pang patamis ay sangkaka. Alam nyo ba yung sangkaka? Made of sugar cane. Ito guys, ito. Ayan. Tinan mo ha? Ayan, ganyan siya. Pero hindi natin yan uubusin. Masyadong marami. Bibiakin lang natin yan. So baka naman ano yung aking mga kamay. So bibiakin lang natin yan ito guys. Hahatiin natin kasi magkaano to. Gagamit ako ng chopping board kasi baka ma-chop yung aking kamay. So ayan guys, napaghiwalay na natin sila. Break na sila, 'di ba? Talagang paminsan-minsan kailangan maghiwalay. At yan nga ay ilagay na natin diyan sa ibabaw. At ito naman ay mamaya ay i-reseal ko ulit to for the next cooking ulit. Guys, matapos nga natin ilagay yung sangkaka, ay lagyan naman natin ng pinch of salt. Pinch lang ha. Ayan guys, oh. Kunti lang, huwag masyadong marami. Basta mayroon lang, balance yung tamis. Hindi naman kasi masarap pag puro tamis na lang. Dapat mayroong a little bit agaw ng salt. Ayan. And then, now, lagyan natin ng kunting vanilla extract. Kunti lang din yung vanilla extract guys ha. Kasi pag masyadong marami, mapait na. Ayan, and now, ipi-pressure cook natin yan para mas mabilis maluto. Hindi na tayo mag-a-add ng tubig guys. Yan na yan. So, halika, isalang na natin yan sa pressure cook. At lulutuin natin yan for only medium heat ng 5 minutes. So, ayan. Ang ating pressure cooker ay nakasalang na. At sa paggamit nga pala ng pressure cooker, let's make it sure na ito ay flexible. At itong dalawa na ito ay naka-fix. Otherwise, yung kanyang pressure ay lalabas at possibly
mag-cause ng problem, or maybe we can possibly injured, no? So, pag tayo ay magluluto, dapat gumagawa lang tayo ng masarap na putahe, or masarap na merienda, or masarap na ibang lutuin. Hindi tayo nagko-cause ng injury sa ating sarili. So, let's avoid na mag-cause ng injury sa ating sarili or sa mga kasamahan natin sa bahay. Ang pressure cooker po ay napakadaling lutuin, napakadaling paglutuan. Save time, at the same time, save gas. Especially, napakamahal na po ngayon ng gas. Pero, medyo dangerous nga rin po ito pag medyo careless tayo sa paggamit. That's why I'm telling you guys, we have to be careful kung pressure cooker ang ating gagamitin. So, ayan. So, nakabukas na po ang apoy at let's just cook for medium heat. Maya-maya po, after 3 minutes, ibababa ko na po yan sa very low heat hanggang 5 minutes, or we can add another 2 minutes. Total, 7 minutes. Ayan mga best. Ayan, at nagsisisil na nga ang ating pressure cooker. So from now on, we will begin to count 7 minutes. Yes. I said earlier, 5 minutes, di ba? Dagdagan natin ng 2 minutes. Gawin natin 7 minutes. Ayan, at hintayin nga lang natin na mag 3 minutes. Ibaba na natin yan sa very low heat hanggang umabot ng 7 minutes. Para maganda yung texture ng ating merienda na kamuting kahoy. Ang bango. Nakakagutom. Nakakagutom naman ang niluluto na ito ni Tita Wena. See you later. Just stay. Ayan mga best. After nga po ng 7 minutes na pressure cook natin sa ating masarap na kasaba merienda, pwede na nating patayin ang apoy. Don't open right away guys, kasi magkukause ng explosion at maaari tayong ma-injured at magkukause ng maraming kalat sa ating flour. Ayan. So kaya let it cool down, at kung nagmamadali naman kayo para i-cool down ito, ay may mga pamamaraan. Pwede nyo pong itapat sa poset ito. Ayan. Itapat nyo po yan sa poset at iangat ng konti. Yang kuntil na yan na wag nakatapat sa inyo guys. Ha? Wag nakatapat dapat sa inyo. Dapat ay nakatapat doon sa kabilang surface. Oo. Kabilang side, no? Kasi pag tinapat nyo sa inyo, yung moist nyan, yung pressure ay sisingaw sa inyo at mai-injured na naman kayo. So, kaya, kung kayo ay nagmamadali, like what I said, itapat nyo na lang ito sa poset para sumingaw kaagad. Pero kung hindi naman, let it just cool down. 20 minutes magko-cool down po yan. So, ipakikita ko po ulit sa inyo, maya-maya lang ng konti, ang resulta niyan. Ang outcome ng masarap natin na merienda. Ayan guys, ito yung way ng pamamaraan ng mabilis na pag-cool down. And then, maririnig nyo yung sounds, meaning na pwede na siyang buksan. Diyan. Ayan. So, pag natapos na yung singaw, means pwede na siyang buksan. At medyo i-tilt nyo lang ng ganyan para yung tubig ay hindi papasok doon sa loob. Andiyan. Meron tayong napakasarap na merienda. Bango. Look at that. Ayan, haluin natin. I'm excited. Wow, sarap oh. Look at that. Sarap. Look at the texture ng sauce. Wow, sarap. Halika na. Merienda na tayo. Ang sarap nito, guys. Sarap ng ating merienda. Look at that. Let's go. Wow! Oh, look at that. Yummy! Ayan mga guys, nakaluto na naman tayo ng isang napakasarap na merienda. At sana nga ay niya nagustuhan nyo ang ating bagong inihain sa ating hapagkainan para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Ayan, at sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, huwag po natin kalimutan mag-subscribe and please
write down a little bit longer comment for my revenue. And of course, if you do that, I will do the same. Let's support one another to make us grow all together. I love you all, guys, and God bless. Ayan, sarap. So delicious. Look at that. Gawin nyo na kaagad to. Sobrang sarap nito, guys, promise. Delicious. Thanks for watching, guys. This is Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all. God bless.